episode 1127 ng One Piece, tuluyan ng pumutok ang tensyon sa Egghead Island. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon, si Admiral Kizaru ay dumating na may layuning hulihin si Vegapunk at pigilan ang Straw Hat sa pagtakas. Pero ang hindi niya inasahan, sasalubungin siya ng bagong uri ng banta, si Monkey D. Luffy in Gear 5. Paglabas pa lang ni Luffy sa eksena, ramdam na agad ang shift ng energy. Sobrang animated, sobrang chaotic. Literal na parang Looney Tunes sa mundo ng One Piece. Yung buong paligid, nagiging flexible at distorted habang si Luffy nagtatransform, habang pinapagana ang Nika powers niya. White hair, exaggerated expressions, rubbery movements, Luffy's Full Gear 5 mode is on. Unang exchange nila ni Kizaru, wala nang warm-up. Si Kizaru gamit ang bilis ng Pika Pika no Mi, biglang nag-teleport-like movement at sinubukang sipain si Luffy with a light speed kick. Pero si Luffy, biglang nag-expand yung ulo niya in mid-air, parang balloon, sabay bounce off the attack na parang walang effort. Pinagtatawanan pa niya si Kizaru habang umiwas. Total clowning behavior. Sunod-sunod ang bitaw ni Kizaru ng laser beams. Normal na kalaban, butas-butas na, pero si Luffy pinaglalaruan lang. Inisanghap niya yung isa sa mga laser attacks, tapos spit out pabalik kay Kizaru na parang slapstick move. Seryoso na si Kizaru, pero parang si Luffy, enjoy lang sa ginagawa niya. Dancing around, gumugulong, nagdi-distort yung katawan niya na parang wala sa physics. At one point, ginamit ni Luffy ang isang napakalaking giant form, parang yung sa Onigashima, at tinangkang hulihin si Kizaru. Grabe yung scale, yung buong sky, halos natakpan ng inflated rubber body niya. Si Kizaru, kahit gaano kabilis, napuwersang mag-defensive mode. Pinapakita dito na kahit admiral ka pa, if you can't predict Luffy's moves, malilito ka talaga. Nagkaroon ng emotional tension habang iniisip ni Luffy na kailangan niyang protektahan sina Vegapunk, Bonnie at ang buong crew niya. Unlike before, hindi lang siya basta-basta nakikipaglaban for fun. May bigat na ang bawat galaw niya. Pero kahit may serious intent, hindi nawala yung playful essence ni Gear 5. Parang sinasabi ng episode, Luffy fights best when he's free. Isa sa pinaka-epikong eksena ay nung gumamit si Kizaru ng concentrated light sword na parang mas intense pa kaysa sa dati, tapos sinugod si Luffy with full force. Nagkaroon ng mid-air collision, explosion, animation flex, and pure chaos. As the dust settled, pareho silang pagod, pero si Kizaru halatang hindi na siya ganun ka-dominant gaya dati. For the first time, may hesitation. Si Luffy, kahit pawisan at hiningal, nakangiti pa rin. Yung ngiting game pa rin ako, kahit nagra-rattle na rin ang katawan niya. Pero ang ipinapakita ng episode, Luffy is no longer the underdog, he's the storm. Sa end ng episode, walang malinaw na winner. Cliffhanger ending ulit. Pero clear message, si Luffy sa Gear 5 ay hindi lang isang bagong form. Isa na siyang uri ng freedom, a living embodiment of joy, chaos, and rebellion. At si Kizaru, kahit gaano siya kabilis, mukhang nalalamangan na siya, hindi lang sa lakas, kundi sa espiritu ng pakikipaglaban. Grabe itong episode na to, literal na festival ng animation, action, at character growth. Kung dati si Luffy ay isang ambitious pirate, ngayon siya na yung tipo ng kalaban na kayang lumaban sa admiral at i-dismantle ang sistema ng marine habang nagtatawanan pa. Ang laban sa pagitan ni Luffy sa kanyang Gear 5 at Admiral Kizaru ay isang mahalagang bahagi ng kwento sa Egghead Island. Ipinakita nito ang pag-usbong ni Luffy bilang isang makapangyarihang mandirigma at ang kanyang kakayahang makipaglaban sa mga malalakas na kalaban. Habang ang laban ay hindi nagtapos sa isang malinaw na panalo, ito ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng lakas at tapang para kay Luffy.